Salamat, Mat, sa dahil pinalaki mo po kami kahit hindi po kayo kumain. Basta't makakain lang po kami. Nahawa lang po ko sa magulang ko. Dala na rin siguro ng araw-araw na pagtatrabaho sa laot ay nakakaramdam na ng sakit ang kanyang ina. Nakakaranas ka pa din ba ngayon na napasok ka minsan na ano? Hindi na. Hindi naman sa awa ng Diyos. Sala, thanks God. Kahit po mahirap, naghihirap po kami. Basta't mapakain lang po sila. Dahil po mahal ko po ang mga anak ko. 500, 1,000, 2,000 pesos, ano? Sige po sa lahat ng mga manonood natin ngayong araw po ay andito ulit ang inyong lingkod Marcos TV channel. At salamat ulit sa lahat ng patuloy na sumubaybay po sa kwento ng buhay ni na Georgie at Herlene sa ating page. At muli nagpapasalamat ulit ako kay Sir Paul sa pagtitiwala sa amin o mas kilala bilang Pugong Biyahero. Thank you so much po. Ngayong araw andito kami kay Evangeline at kay Rubilin, si magkapatid naman din na isa sa tinutulungan natin. At bibisitahin natin sila ngayong araw kasi nung nakaraan ay nakita ko sila na napakalayo ng nararating. At natuwa ako na sobra nung makita ko sila noon. Kaya tara, samahan nyo kami na kumustahin natin sila. Medyo ano ngayon, medyo talagang tag-init pa rin talaga dito sa Bicol. Talagang sagad-sagad yung init ngayon dito. Oh, wala na yung pintuan nyo. Tao po. Tao po. Aba. Oh. Bakit tulog sila nanay? Tulog kayo lahat? Po ay kala ko na isugod ko siya kapag ganun Sino? mas ng gabi. Buksan natin ilaw niyo po. Saan po binubuksan ng ilaw? E, paano ito? Ha? Pindutin? Ito? Saan? Oh. Bakit po ano pong nangyari? Dapat lang po ng sikmura. Pinagsakta ng sikmura si nanay? Kaya ako ay walang tulog. Ay, wala kayong tulog. Dahil saan po? Dahil sa... Hindi ko na Ha? hahari-hari niyo. Dating-dating ang sakit ng sikmura. Nasuka na po. Nasuka? Eh, grabe. Nay! Nay! Kamusta po ang pakaramdam nyo? Ayos na po. Ha? Ayos na po. Ano nangyari sa inyo? Awan ko po ito. Pinagsakta ka. Ba't hindi nyo pa po dinala kagabi? Wala nga pong kuwan. Ha? May motor po kayo ah. Nakakatakot po. Hindi sa oras ng gabi na. Ah. Ala. Eh kung kailangan naman pong isugod. Halika dito ka, ano? Rubilin. Tabi tayo dito. O si Evangeline. Walang pasok ba si Evangeline ngayon? Wala po. Wala. Holiday pa lang ngayon. Ate, Buti hindi mo naisipan kagabi dalhin si mama mo. Kakapan daw po sa gabi eh. Ha? May aswang daw po. Sino nagsabi may aswang? May aswang daw sabi-sabi po dyan. Natakot kayo, ganun. Huwag kayo maniwala sa bad elements pag naniniwala, pag ang panig nyo ay na kay God, huwag kayo matakot sa ganyan, ano? Hindi kayo nakapangisda na eh. Hindi po. Ha? Hindi po. Nagtanghalian na ba kayo lahat? Tapos na po. Anong inulam nyo? Ano po ay magi po. Magi. Itong UTI na naman ni nanay yung inulam nyo ah. Bakit wala ba kayong manabibili ng gulay-gulay dyan? Wala po. Ha? Wala po. Wala ba kayong palengke dito? Ano? Rubilin, wala kayong palengke? Wala na palengke. Wala na pong nagtitinda dyan sa palengke. Walang nagtitinda. Ikaw ba, Rubilin, may alam ka naman mga lutuin? Yung gabi po, di naman po nakain sila mama. Pero yun yung pwede mong kuha. Saan kayo nangunguha ng ganun ng gabi? Yung po sa tinataba namin pong inumin. Pwede kayo makakuha doon. Kaso nga lang, ano yung bawal? Kala mama mo, ano? Hindi talaga sila sanay magkain ng ganun. Hindi po nakain. Hindi sanay magkain ng gabi. Ay, ganyan talaga. May mga taong hindi nakain ng gulay. May mga pili lang din na gulay na kinakain. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon, Nay? Ayos naman na po. Ha? Ayos na po. Ayos na. Daling ka namin sa ospital, gusto mo? Ayaw ko po. Baka po maturukan ko. Ha?
Ayun ni nanay. Maganda sana madala ka namin. Takot po sa turok. Takot sa turok. Ako nga po nung nagaling din sa Kapalungga ay hindi po ang turok ang tinatakot ko. Ay, turok din ang kinakatakot niyo. Ay, baka ako namatay. Okay. O, paano, Robilin? Kumusta yung buhay niyo nitong mga nakarang araw? Okay naman po. Ha? Okay naman po. O, buti hindi ka na nagsisombrero ngayon. Balas po ay. Mainit kasi ano. O, kumusta? Alam nyo, mga kababayan, nakita ko kasi sila nung nakaraan. Doon kala Jojo at Herlin. Nakita ko po sila doon na nagtitinda. Anong itininda nyo ulit nun? Bukon po. Bukon? O, ano yung bukon? Baka hindi alam ng iba. Ano yung bukon? Yung para pong alimang. Isa siya sa uri ng crabs. Parang ganun, ano? Nung time ba yun na yun na nakita namin kayo, ilan yung nilako nyo nung araw na yun? Kung ilan ngayon? May ilang kilo? 10 asado po yan. Ilan daw? 10 atado po. 10 balot. Okay, 10 balot yung tininda. Naubos yun? Grabe, ang layo po nun. Simula dito, siguro may 1 oras din yun na biyahin nila. Tsaka 3 sila noon. Si nanay kasama. Ba't kasama po niyo pa si Lola noon? Wala pong kapos. Susunod lang yan at saan po baga yung anak ko na 2 ng pinsan ko ay pinatay po baga yun. Okay. Sige, wag na po natin pag-usapan yung ganyan na patayan. Okay, so yun paling kinakatakot ni Lola nila kaya hindi sila pinapayagan na sila lang po ang pupunta doon sa lugar na yon. Bakit kasi doon yung napipili Robilin maglako? Kung delikado doon. Habay, hindi naman po, mabilis po benta. Mabilis Mabenta ho. ang paninda nyo. Bakit kung dito ba kayo maglalako? Mabilis din po, kaso po hindi po namin matutubuan. Ganun. Kumbaga kung magkatubo napakaliit. Hindi kagaya doon malayo sa dagat, malaki-laki ang presyo. Kaya pala. Pero yung nakita ko sila, nung time na yun, kumakain lang sila ng tinapay tapos umiinom kayo ng anin? Royal yan. Ng soft drinks. Ayun na ba yung nagsilbi yung tanghalian nung araw na yun? Grabe yan. Paano yun? Binili nyo ng soft drinks ng tinapay, may sobra pa din? Yan pa po. Ang galing nga. Anong ginawa nyo doon sa kunting tubo pag uwi nyo? Binili pong bigas. Binili nyo bigas? Yan nyo po doon ako natuwa sa kanila na nung makita ko sila doon sa lugar nila Herlin at Joy na yung binigay kong maliit na pera lang sa kanila, sinusubukan nila, pinagsisikapan nilang mapatubo para nang sa ganun po ay yung tubo yun na yung bibili nila ng pagkain nila. Kaya sabi ko ang galing ng mga gantong may kalagayan na ganito nadidiskartehan po yung mga bagay-bagay na ganun. O ano laman ng ano na yun? Ano po, binilan pong saging. Anong gagawin nyo? Banana chip yata po. Banana chips, ititinda nyo? Hindi po. Lang sarili? Okay. Nasaan si Robilin? Ay, si Evangeline. Ay, ito na pala si Robilin. Nasaan si Evangeline? Halika Evangeline, may tatanong ako sa iyo. Halika, puka dito. Sa tabi ko. Dali. Halika. Ikaw, Evangeline, hindi ka, ba't di ka nasama sa kanila pag naglalako? Hindi na po kasi sa motor. Pero kung halimbawa, si nanay yung hindi isasama kasi may edad na, tapos ikaw yung isasama. Masama. Sasama. Kaya nga lang, si Lola dapat, kasi kung talagang may gagawin po, sa tingin ko naman sa napagtanong naman po namin doon, ngayon okay naman na po. Siguro matagal na panahon na po yung nangyari na yun. San Antonio po yun nangyari? Oo nga po, Nay. Baka ngayon okay naman na po doon ngayon. Okay naman po doon. Kasi kayo po, Nay, maedad na po kayo. Dapat kayo na lang yun nandito. Dapat po ang nasa motor na lang ay yung kagaya ni Robilin, siya nagdadrive, si Evangeline. Hindi po kaya ng na yan maglako. Bakit po, Nay? Ba't di nila kaya maglako? Nahihiyain po Ay, mahihain. po. Ay, naku, pati si nanay. Hindi po marunong mag-alok-alok. Ay, yun lang. Hindi pala marunong mag-alok-alok. Kaya ako po ang nag-diskarte ng pala. Kayo nagdiskarte. Pag kami po ay naglalako, kahit ano pong alako namin sa awa po ng Diyos, lahat po ay Lahat ubos. Okay.
walang natin sila. Paano yung pagtatabo? Continuous pa rin ba? Ito po, okay, natabo. Ikaw ang nagtatabo, Evangeline? Kailan mo sinimulan yung pagtatabo? Kailan ka nagsimula? Kanino? Kanina? May natabuan ka kanina? Magkano kinita mo doon? 100 po. Wow, 100. Anong ginawa nyo doon? Pinabili pong bigas. Ito Tingnan nyo, umiikot lang yung buhay nila sa kikita konti, bibili ng bigas, kikita konti, bibili ng bigas. Paulit-ulit lang yung buhay nila na umiikot lang sa ganun. Paano yung pagpapasok ni, may binabaon ka naman? Meron naman po. Ang sawa ng Diyos, Sino nagpo-provide? Si mama, si lola, Si mama. si ate, si mama. Si mama nila. Para sila. Kailan daw ang resume ng pasok? Ipasok na bukas. Bukas pasok ka ha? Si Robilin naman, anong naging sideline nitong mga nakalipas na araw? Yun lang yung ikaw yung nagda-drive. Pero dito, since na ikaw yung nagmamaneho, saan ka natuto niyan? Yung nagturo lang po sa akin na sila kuya po. Tinuruan ka magmotor. Tapos si kuya Makmak ko. Buti malakas yung loob mo na ang pangit ng daan doon pa sa pinupuntahan nyo, nadadala mo sila doon. Nung una po ng lako na nabot po ako nervyos doon sa may pagslosong po sa O sa pababa, yung pinakaunang pababa doon. Ano nangyari? Hindi po ako nakaalis doon. Ay, Hingin ganun. po ako ng tulong kay mama. Kung mama, tulungan mo po ako. Ay, ganun. Nasa si nanay noon? Nandun po maglalakad po at magbabahay-bahay nga po. Siya yung naglalakad, ikaw yung nagdala ng motorsiklo. Kaso nga lang, hindi mo na nakayanan. Nangilig po yung pong katawan ko. Pero nung nakaraan, paano nakapunta kayo na 3 kayo? Okay ka na nun? Kumbaga, kaya mo na. Matagal na rin po kami nag-stop sa paglalakay, kaya nahabot po ako nervyos. Okay, kumbaga role mo sa paglalako, ikaw lang talagang driver, pinaka-driver. Tapos ang naglalako si lola mo, tsaka si nanay. Bantay lang po ako doon sa motor. Bantay ka lang doon. Magkano naman ang inabot ng gasolina ninyo? O ganun. Bago po kami mga gano'n, nagpapagasolyan po na kami dyan eh. Tapos po doon sa gasolyan ng 100. 100. Pero yung gasolina nyo, may tinutubo pa rin kayo? Kahit na nagagas kayo? Ay, may kinikita pa din. maganda po ang paglalako pag may sariling kapital. Wow, pag hindi inutangan yung pangkapital, sa tingin nyo ba sa ngayon, kung matutuloy-tuloy ang paglalako ninyong yan, kahit paano maalwan-alwan ang buhay nyo? Kahit paano ba may makakain kayo araw-araw? Ikaw, Rubilin, ano sa tingin mo? Kung matutuloy-tuloy ang paglalako? Meron po kami makakain. Meron. Pero willing ka naman na ituloy yun. Nakahinayangan lang po ako sa totoo lang mga kabayan dito kay Rubilin kasi hindi siya nag-aaral. Ano ka na nga dapat ulit, Rubilin? Grade 11 po ako nagtahan po. Grade 11 siya nagtigil. So doon lang ako nanghihinayang na yung po bang pwedeng mangyari kapag nakapagtapos sana siya ng pag-aaral na sasayangan lang din po talaga ako doon. Kumusta ang grades ni Evangeline? Okay naman po. Okay naman. Matataas naman. Mataas po, may hindi mataas. Ganun talaga. At least hindi naman, nasa line of 7 ba? Wala naman. Yeah, meron po, isa. Ano yun? Anong subject yun? Hindi mo po nakikita. Pero sinabi lang sa'yo na may line of 7 kang isa. Saan ka ba yung tingin mong hindi ka masyadong magaling? Saan? Mathematics, science, ano? Science lang po. Doon ka medyo hindi active. Okay, siguro. Kaya may kanya-kanya naman talaga. May tao nga magagaling sa math. Meron namang mahina dun sa ibang subject. Ganun talaga. Pero at least, the rest naman, matataas ang grades ni Evangeline. Kahit na ganito lang yung buhay, nagsisika pa rin mag-aaral. Nakakaranas ka pa din ba ngayon na napasok ka minsan na Hindi nga. Hindi naman sa awa ng Diyos. Thanks God. Kasi dati pumapasok po ito nang wala man lang kalaman-laman ng tiyan. Kawawa naman. Okay. Ngayon ba may bigas pa kayo? Wala na. Wala na. Ay, ganun. Wala na pala silang bigas dito. Paano gagawin natin para magkabigas? Anong pwede natin gawin? Anong pwedeng gawin? Tulungan niyo ako kung anong maisip niyo. Ikaw, Rubilin.
Anong pwedeng gawin natin para magkabigis tayo ngayon? Magtabo tayo? Samahan namin kayo maglako. Gusto ninyo? O, halika Rubilin, sumama ako at makuha tayong bigas. Tara. Halika, sumama ako. Labas tayo. At mga kababayan, labas tayo at bawa naman po sila. Walang bigas, di magkaroon ng tatrabahuhin nilang isang daan, bibili lang din ng bigas, paulit-ulit yung buhay. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos kasi sa ngayon, hindi na sila nakakaranas na napasok si Evangeline na walang laman yung tiyan niya. O, dali mo to, ako magdadala nitong bigas. May dala tayo dito. Ayan. Tara. Ay. Maganda yung panahon ngayon, hindi lang sila makapagdagat at may sakit si nanay. Oh, ito, bigas, yung problema nyo, may nasagot na agad. Oh. Ha? Buksan mo ito, buksan mo Rubilin. Sige, buksan mo. Tingnan natin kung anong laman yan. Baka mamaya, alimasag din pala yung laman yan. Pantinda din pala. Kaya mo? Sige. Tingnan natin yung laman ito. Pang merienda ito Lagay mo dyan. Yan. Sino ba ang pinakang nagluluto dito sa inyo? Talaga, sino? Si mama mo? Ako. Ikaw, Si mama. marunong kayo parehas. Si Evangeline, marunong? Hindi po. Di bali, nagtatabo naman si Evangeline. At least may natutulong pa rin. Ito, wag na pakainin si nanay nito ng noodles. At hindi man maganda kay nanay. In case of may gusto kayong bangutan, o wala kayong time magluto dahil busy sa paglalako. Pag uwi nyo, may ulam na agad kayo, yung gatas ng sa sopas nyo. Wait lang, basahin ko lang yung kasi may nagpaabot sa atin ng upo ka, Upo ka. May nagpaabot po sa kanila si Sir Alfredo Villa Vicencio. Sa po yung tumulong sa atin para mabilan sila ng bangka nung nakaraan. Napanood niyo po yung video natin nung nakaraan na kinakailangan pa magbenta ni na Rubilin ng buhok at ni mama niya para lang magkaroon ng pambili po ng bigas. At yun nga din yung kinalungkot ko talagang nakaraan makita ko sila. At nalungkot din yung tumulong sa kanila na magkaroon ng bangka. At nagpadala po siya ulit sa atin ng 5,000 pesos at pinabibilingan niya tayo ng mga ito. At hindi lang yun, gusto ko sana dagdagan yung kunting pinupuhunan nyo, para nang sa ganun hindi nyo kailangan mangutang ng ipang pupuhunan ninyo. Ito yung naging sukli doon sa binili natin para sa kanila dahil sa 5,000 pesos na pinadala ni Sir Alfredo. Maraming salamat po. At napansin nyo ulit kung ano po yung pinagdadaanan ng pamilyang ito. At yun nga, sana matulungan pa natin sila sa mga gastusin dito sa kanilang tahanan. Nakikita naman namin sila na hindi po sila yung parang nag-aantay lang ng kung ano yung ibigay. Kumikilos po sila. Talagang ginagawa nila yung best nila para ma-providean yung pamilyan ito. May ilan sila dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sila dito na nagsasakripisyo para kumain sa araw-araw. Bigay ko kay ate unahin ko ito. Small bill, 10 piso. 20, 40, 100, 200, 300, 400, 500, 1,000, 2,000 pesos. Ito sana ay magamit nyo yung pera na yan para ipampuhunan. Dagdag nyo sa puhunan nyo, Kasi natuwa ako, nakikita ko sa kanila na tumutubo sila. Kung hindi po sana tumutubo, paggastos na lang nila. Pero since dun sa ginagawa nila, tumutubo kahit papaano, nakakabili po sila ng bigas, pangkain sa araw-araw, pambaon ni So sana matuloy-tuloy kahit papaano. Magkano ba ninyo binibili na yung yung tali po ay 8.
Yung isang tali ay 80 po. 80 pesos. Binibigay naman po namin ng 150. 150. Wow, okay pala talaga yung kita. Sana yung mga bumibili ka na nanay, wag na nating tawaran na kasi hindi rin po biro yung pinagdadaanan nila para mapuntahan yung barangay ninyo, malakuan kayo ng ano. Baka naman nanay naapektuhan na kayo ng kakanganga nyo. Ha? Hindi po. Anong nangyari kagabi, Evangeline? Paano nyo na ano? Hinagantakan po ng tiyan. Ano bang kinain niya kagabi? Magsusi pa. May nakain ba siyang wala naman. Wala naman po. Suka po kagabi. Oh, tapos paano anong sabi niya sa inyo? Paano gising tulog na kayo o gising pa kayo? Gising po. Tapos ano sabi ni mama mo sa inyo? Masakit daw po yung tiyan niya. Hindi po makagalaw. Tapos hindi paano nataranta kayo? Hindi naman. Karga ko po yung kapatid ko at nilalagnat po. Ay, nalagnat din. Alin dyan? Yung po mong dalaking bunso. Ngayon okay naman na. Sana mabuti. Ayaw mo talaga na yung magpadala sa ospital. Kasi may service kami dyan. Pwede ka namin dalhin. May motor naman tayo. Maibigay naman ako. Pabasa pakaramdaman mo ha. Kung okay ka na, edi. Di na siguro kailangan. Pero kung pagsaktan ka pa ng tiyan, ano? Okay. May pangapo yan at pagkaka... Ano po yun ay? po ng tiyan. Ito po, sikmura, suka. Nilagyan nyo ng tali, yung benda yung ano niya, tiyan niya. Ako po, ng mama. Okay. Robilin, anong gusto mong sabihin kay Sir Alfredo? Nagpaabot sa atin. Salamat po sa binigay niyo po sa amin. Nawala na siya kasi sa inyo kasi ganyan nga na hindi kasi hindi kasi biro yung isugal mo yung pagkababae mo na hindi yung pagkababae yung yung ibig sabihin dun yung alam mo yun ang babae gusto niya syempre yung maayos na itsura nila, mahabang buhok kasi yan talagang tatak ng babae pero sila hindi na nila inisip yun basta makabili sila ng pagkain mapakain niya yung mga kapatid niya yan po ang ate talaga ganyan ang ate madalas sila nagsisakripisyo. Okay, may iba ka pa bang gusto sabihin kay Sir Alfredo? Naiyak si Evangeline si Robilin. Kaya naiyak Robilin? Nahawa na po ko sa magulang ko. Madadala na. Hawa na po sa inyo nanay itong anak ninyo. Hirap ng walang lalaki sa bahay kailang wala tayong magawa yan man yung pinili ng papa nyo. Kakawa lang din kasi naawa sila sa mama nila kasi alam nyo yung sakripisyo niya nagkakasakit na para lang makaprovide ng pangangailangan nila sa araw-araw. Huwag ka na malungkot mo malay mo naman dadating din yung time na mabago-bago itong sitwasyon ng buhay ninyo. Masigalang ka na. Anong gusto mo sabihin sa mama mo? Hindi ko alam kung open ba kayo sa isa't isa dito pero sana habang nandito kami gusto ko sabihin mo naman sa mama mo kung ano yung gusto mo sabihin naman sa kanya na di mo masabi. Anong gusto mo sabihin sa mama mo? Sige, sabihin mo sa kanya kung huwag kang mahiya bilang anak kasi dapat mas open tayo sa magulang kaysa sa ibang kaibigan natin kasi hindi lahat ng kaibigan kapag nag-open up tayo sa kanila papayuhan tayo ng tama. Ang gusto mo sabihin sa mama mo, sakripisyo niya. Sabihin mo kung ano gusto mo sabihin. Sabihin mo salamat sa lahat ng sakripisyo. Salamat sa pinalaki mo po kami kahit hindi po kayo kumain. Basta't makakain lang po kami. May mga time ba dumarating na ganyan na si nanay kahit di na kumakain basta kayo kakain? Opo.
Ganyan talaga po ang magulang, yung tipong isusubo na lang natin makita natin yung mga anak natin, bibigay na lang natin sa kanila. Kasi mas mainam na sila yung magkalaman ng sikmura kasi tayo na magtitiis na lang tayo. Ganyan talaga po ang magulang. Yan mo Robilin. At Nay, anong gusto mo sabihin kay Robilin sa mensahe niya sa inyo na nagpapasalamat siya kasi kahit ano man pong dinadanas siya sa buhay kinakahid niyo po sila. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Baka mo po ito, Nay. Sige, magsalita po kayo. Anong gusto mo sabihin sa mga anak niyo po? Gusto kong marinig. Kahit po mahirap, naghihirap po kami. Basta't mapakain lang po sila. Dahil po mahal ko po ang mga anak ko. Pero Bilin, Nay, may gusto ko sabihin. Anong gusto mo sabihin sa kanya? At hindi ko alam kasi yun nga, maraming hindi naman nag-open ng ganito kapag wala kami. Kaya kahit pa paano, ba nandito kami, yung totoo, gusto namin marinig kung anong gusto mo sabihin sa anak niyo. Bilang ina. Gusto ko po magkaroon siya ng magandang buhay. Dahil po, ganito pa ang buhay namin, isang kagi, isang tuka. Ano naman yung pangarap ni ng magulang sa anak, di ba? Yung magkaroon ng maayos na buhay. Kaso nga lang si Robilin sa ngayon ay stop sa pag-aaral dahil nga mas pinili niya mag-stop para itong kapatid niya makapagtapos. Dahil hindi kaya nila mama niya na mapagtapos sila lahat dito nang sabay-sabay. Ang nag-aaral dito dalawa. Yung isang babae, si Evangeline. Si Robilin yung panganay na nagsakripisyo maghinto para makapagtapos yung mga kapatid niya dito. Okay. Anong gamit yung wala kayo dito? Yung gamit mo sa bahay? Kung wala kayo dito, malay mo sa susunod makapagdala naman kami. Anong kulang dito? Yung nahihirapan kayo dahil wala kayong ganun. Ano? Sira po namin platuhan. Sira ng platuhan nyo. Nasaan ang platuhan nyo? Ayun po, wala pong taklo. Tingnan nga natin nasaan. Ito. Ito yung platuhan nila Ano na, yung parang alam nyo yung way back mga 2000, ganyan yung taon yan. So sira na, walang takip. At ano pa ba ibang wala dito bukod sa platuhan? Drum na tubigan, meron ba? Meron naman po yung lamesa lang po. Lamesa, wala kayong pinagkakainan? Dito po kami nakain. Dito sa higaan din. Grabe, kahit siya naman lang may isang maliit na lamesa, tapos may upuan na doon kayo sama-sama kakain, Kahit na ganito lang yung sitwasyon ng kanilang tahanan, basta ang importante masaya sila. At kahit pa paano yung sabay-sabay kakain kasi doon mo maramdaman yung bilang pamilya kung sa hapagkainan pagkatapos alam niyo yung banding ng kwentuhan pagkatapos kumain, tapos yung sabay-sabay kayong kakain, pero sabay-sabay naman kayo dito kumakain. Buti nagkakasya kayo dito, ang dami niyo pala Minsan po kami mag-apo dun sa bahay ko. Yung iba baga ang bahay ni nanay? Yung pong bahay. Itong kabila, yan ang bahay mo. Di bali ang nandito lang pala talaga, silang mag-iina lang. Dalawa, lima sila dito sa higaan na ito. Nang umalis na po iwanan po yan ng asawa, Ano po yun, nanay? Nung pong lumayas po yung asawa niyan, at lamad po yung pangalawa pong asawa niya. Ako na lang kung minsan dito, pinakakain na lang ako nila. Dadating ako galing sa paglalako, pagkakabili. At minsan po hindi ko siya pinasasama. At minsan kami masakit lang sa kimura, ulo. Mabuti nga po, kinaawan ako ng Diyos na ako ay magkasakit. Simula po nung humiwalay ako sa asawa ko at tama din po mata ko sa anak, iniwan ko po, dadami lang ang anak ko. Kaya dadaglaan po yung anak ko na yan. Yan pala yung Hanap buhay ko rin po ay paglalako. Paglalako din po. Ng isda. Sa basyad po. Yan pala yung kwento ng ni nanay. Kala ko sama-sama kayo anim dito na yun. Minsan nga po ako natatakot pag kami nagsasakay na tatlong mag-iina. Dahan-dahan sabi ko, bibi, at walang lisensya ang ating motor. Kumbaga, ginagamit na pipilitan na kayong gamitin kasi wala kayong hindi na po na kami nagbabayad ng pamasahe.
kahit paano kahit delikado, nakikipagsapalaran na lang, ano? Opo. Pagdadating po namin dito, nakakabili kami ng 2 kilong bigas. Yan sa tubo namin. Kape, asukar. Ayan. Okay na, sige, salamat na sa pagbigay ng ano. At si nanay pala ay iniwan, siya naman yun ang iwan sa asawa niya kasi nga medyo ano siguro, yun nga, medyo may alak, may mga babae kasing ganyan na ayaw yung mabisyo, kaya lang minsan kasi sa umpisa hindi pa natin makikita na yun, di ba? Kadalasan kapag di pa tayo nagsama, hindi pa natin makita yan na ganun pala siya. Kapag magkasama na kasi isang bubong, diyan nalalabas yung ay ganito pala siya, para inom pala siya, ganito ganyan. Mahirapan naman na tayong baguhin, lalo na kung kinalakihan na una kasanayan nila yun. Tapos kung mahirap yun kung hindi handang magbago yung lalaki para sa iyo. Buti sana kung kagaya ng iba na handang magbago para sa asawa nila, pero yung iba hindi talaga nila kaya. So ayun, kaya ganito pala yung nangyari. Dito ba sa bahay ninyo na ano ang higaan nyo, itong foam na ito? Kasya naman kayo dyan sa foam na yan. Kasi po, pag dito po sila nahiga sila mama, dito lang po ako nahiga sa banig. Sa banig. Paano higa nyo dito kung dito kayo? Pabalagbag po. Paano? Ganyan po, pabalagbag. Ay, pa ganito. Aba, buti nagkakasya kayo, ano? Ano po ang tukod dito sa ilalim? Matibay ba? Iba po, kahoy po. Kahoy. Ayos. Kaya paano? Binago nga po ni mama yung pintuan. Oo, kasi hinahanap ko yung pintuan nyo. Nasaan na? Ayan po, sira na po. Binago po ni mama. Hindi naman po ako makatulong at masakit pa po yung musik mong rasa. Ayos lang yan. Huwag muna kayo magtrabaho. Huwag muna kayo magdagat. Nanay, kapag okay na po yung pakaramdam nyo, tsaka na lang. Tapos ingat-ingat din po, ha? Para na sa ganun po ay ano. Okay? So, paano ngayong araw, Rubilin, ito lang naman yung gusto namin na sabi ko nga, sobrang salamat kay Sir Alfredo kasi tinulungan niya rin kami para sa inyo. At tulungan mo lang si mama at lola mo, ano? Habang nasa sitwasyon ka pa na napaghinto sa pag-aaral, ha? Laban lang sa buhay, ano lang, ganyan naman talaga. Kami din naman, ganyan din, lumalaban lang din kami sa buhay kasi kapag huminto tayo, wala na, lalo tayong talo tayo, no? Okay. So, sa ngayon, hanggang dito na lang muna siguro yung video namin, yung vlog namin hanggang dito muna. At nagpapasalamat kami sa lahat ng patuloy na tumutulong sa atin. Maging ka na Jojo at Herlin, maraming salamat sa lahat ng tumutulong. At sana ito sa mga kababayan namin na nakaluwag sa buhay, huwag kayong mag-dalawang isip, mag-atubili na tumulong din dito kung gusto nyo pong makatulong din kan dito ka na Rubilin. Okay, kasi ayun, yung may mga chance, may mga pwede sana tayo ibigay na opportunities kasi hindi pa sila ready doon. Kaya yung mga bagay na lang muna siguro na kagaya ng pang araw-araw nila. Ayun, yung mga bagay na wala sila ditong kagamitan. Okay. So, ngayon paano pala itong bahay nyo na ito pala, di ba? Hindi nyo ito sarili? Itong lupa na ito, hindi nyo sarili? Hindi. Okay, sa government ba ito? Ang gobyerno ito? Hindi po, may-ari daw po na ito. Mga kwan daw po para-ari daw po. May-ari. Pero inaabot ito ng tubig. Kung inaabot po ito ng tubig, possible sa government pa po ito, no? Di natin alam, di natin sure, pero ang alam lang namin sa dami din namin experience sa mga ganito, kapag inaabot ng tubig is sakop yan ng government. Okay, so sana kahit paano din magkaroon sila dito maayos-ayos na dingding, kasi tingnan nyo naman ang dingding nila gawa sa coco lumber, yung parang panahon nga noon na pinagtatagpi-tagpi. Yun pa lang, yun yung ano nila dito, yung bahay nila. Kasi malamig ba dito, Rubilin, paggabi? Mainit. Bakit ano naman, maraming labasan ng hangin, pasukan? Nandiyan po yung mainit. Mainit, gawa kaya saan? Sa dagat? Singaw ng dagat o ano? Sigaw ng dagat. Okay, sige. Sa ngayon pupunta muna kami, ha? Kayo naman ang bahala dyan sa dala namin, ano? Basta sana susunod makita ko ulit kayo na ginagawa nyo yung paglalako. Huwag muna kayo magdagat, Nay. Kasi kawawa po kayo, sobrang init niyan. Ano? Pag nag-okay na yung yung talagang medyo hindi na ganun katindang init, tsaka kayo magdagat. Ngayon, ang gawin nyo po, pag magaling na si nanay at kaya na,
maglako-lako muna ulit kayo. Ano? Basta ingat lang kayo. Ikaw ang pinakang Robilin. Dapat ikaw ang pinakang piloto ng buhay nila. Sa iyo nila pinagkakatiwala yung buhay nila kasi ikaw yung nagdadrive. Ha? Kaya dandahan lang, di baling mabagal. Basta safe. Nung isang araw nga po, naglako kami ng bakuli. Nung ano po? Bakuli po. Ano po yun, nanay? Yung pong bakuli isda po, Isda din. O ano po nangyari? binibenta po namin sa itok. Ano nangyari sa paglako nyo? Ay, ubos naman po. Ay, sa awa ng Diyos, kumita naman. Nakita naman po kami. Ay, tiyaga lang talaga, laban lang. Ang ganyan talaga. Okay, sige, ha? Kunin ko na yung ano. Yan. At pupunta na din po kami, Nay, ha? Oh. Ano, Banjilin? Pero tayo. Ayos mo pag-aaral mo, ha? Laging papasok. Gawa ng paraan. Lahat ng bagay naman may paraan, ano? Kung medyo kapos, importante may laman ng tiyan, ano? At uuwi din naman siguro ng, paano pala yung tanghali? Nagdadala siya? Baon? Una uwi? Oo, taga-uwi naman pala ng tanghali. Basta bago pumasok may laman ng tiyan, yun importante. Kung ilibin niya, di dadalhan na po ng baon ng kapatid. Dadalhan na lang. Okay. Ayun, maganda. O, kahit pa paano po, hindi na nararanasan ni Evangeline kagaya ng dati. Nakakatawa din po isipin. Okay. So, punta na kami, Nay, ha? Kanang malungkot, huwag ka na umiyak. Naawa lang sa'yo yung anak mo po, Nay. Kasi siyempre nakikita niya na kakasakit ka. Lalo na pag babae po, tapos nakikita nila yung nanay nila, ganyan talaga. No? Ang lalaking anak, medyo matigas-tigas pa po ang puso niya kung minsan. Pero ang babae talagang ano yan. No? Pero hindi naman pare-parehas. Hindi naman natin nilalahat. Okay. Sige, punta muna kami. Okay. God bless sa inyo. Nay, pasan na yung pinto mo? Ito po, inayos ko po. Ay, naayos mo. Hindi na po. O, tinan niyo si nanay. May edad na pero nagpapanday pa din hanggang sa ngayon. Ito po. Ito po yung asad ng bangka namin. Ay, ano po yan? Upuan? Ilalagay po namin din. Para upuan. Opo. Ah, Lagayan po ng ano. Sino nagpanday nito? Ako po. Ay, galing ni nanay. Parang lalaki na dito. Pa po dun, Paano mo nilalagay? Paano? Tingnan ko nga. Paano mo nilalagay sa bangka yan? Paano yung nilalagay? Ilagay ko po dun. Ay, sa gitna. Tapos diyan na kayo upo. Dito po naupo yung Ay, ano pong nilalagay dyan? mga timba po namin. Pagkain. Pagkain, timba, mga baon nyo. Opo. Grabe. Yan yung si nanay, babae pa yan, pero nagpapanday. Okay, maraming salamat po ulit, Sir Alfredo. God bless po sa'yo. Shoutout po sa inyo. At salamat din tayo kay Ninang Adel Yusong, kay Ninang Adelina, kay Ninang Jocelyn, kay Ma'am Jocelyn, kay Ma'am Josie, at kanina pa ba kay Ninang Lons. Maraming salamat po. At may mga banggitin din tayong nagpapaabot para kina Jojo at Harleen. Bukas abangan nyo na lang po yung pagpunta namin doon kasi ngayong araw medyo kakapusin kami sa oras kasi may kailangan pa din kami asikasuhin yan. By tomorrow pupunta po tayo kina Harleen at Jojo. Abangan nyo po yan. Maraming salamat po ulit at God bless po sa lahat. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-follow at mag-share po ng video natin. At muli kay Sir Paul, shoutout po. God bless.